pakitanggal nung unang sinabi ni Mogs, ha? Hirap, baka madamay kami dyan, eh. Wala Oo, dyan. si Mogs lang i-air natin. Yun. Lahat kami nakaganap. Nakatingin lang. Edit mo kami. So, Mogs, anong tingin mo? Doon sa balat ng China, kay Kwan? Tolentino. Kay Tolentino. Friendly fire bang tawag siya? Ngayon lang naman siya nagsalita tungkol sa dyan, sa West Philippine Sea. Nung siya ay unang tumakbo as senator noong 2019. Nung siya ay pumasok sa Pro-China cabinet noong 2016. Pro-China siya. Pro-China, Diba? pro-Duterte. Oo, pro-Tokang. Tapos ngayon, nung 2025 Oo. midterm, bumaliktad. After, Oo nga. no, tapos, Pro-BBM. tapos bumaliktad after election. Ayan. Ulit. oo. Nung matalo, Bumaliktad ulit. oo. Pero ang maganda ron, nilampasan pa siya ni Heidi Mendoza. Sa ano resulta. pala siya? Ay, oo nga. Oo. Ano pala siya? Siya yung gymnast. Oo, galing Acrobatics. tumambling. Oo. From Pinoy, Napaisip ako doon. from Pinoy, tumambling siya sa kay Digong. From Kay Digong, Digong. tumambling siya kay Marcos. From Marcos, tumambling ulit. Bumalik. Bumalik kay Digong. Oo. Wait, di ba siya yung Ronald Llamas ni Digong? Pero hindi marunong mag-tumbling yun. Ibang skill set no. Political Pero affairs. how significant is this? Itong bans, Ban. Greenland, Hong Kong, Macau. Ikaw ba naban ka na, Sir Ronald? Hindi pa officially. Hindi pa. Ang alam ko na ban Ako lang ang lang Pinoy na eh. nagsalita sa Party Congress ng Ayan, Communist Party of maretag China. na naman tayo dyan. At nagsalita sa kanilang 100th year Ba't hindi anniversary. na red tag? At nagsalita sa kanilang party school sa Beijing. Yung tinetrain yung kanilang mga Communist Sabi ko Party nga leaders. Ang alam ko lang na ban before Senator Tolentino, si Secretary ADR. Albert De Rosario. Oh, pero Rosario. dahil yun doon sa final nila sa ICC. International Court of Oh. Justice. Hindi, Against Xi Jinping. ICJ. ICJ yung... ICJ. No, yun. ICC yun. ICC yun. Hindi. Hindi, yung ICC ano, yun. yung sa... Yung sa kanya yun, yung sa environment. Tribunal. Oo. ICC yun. Alam nyo bakit? Nakausap ko yung team niya. Kasi individual yung tama nila. Remember, yung case natin sa arbitral tribunal is state versus state. Oh. Ito, Paki-check na lang sa ChatGPT para wala ICC nang yan. away. ICC yan. Pero hindi siya umubra eh. Nag-refuse ng ICC to Oh, exercise hindi, oh, jurisdiction. tama. Hindi nila jurisdiction yun. Oo. Pero individually, parang ang tinatarget nila si President Xi Xi Jinping. Jinping. Kaya nagalit talagang China. So, pati Hong Kong, hindi na pwede na sila. But it is unusual kasi si De Rosario, at least dating ambassador. Dating Secretary of Foreign Affairs. Oo, na arbitration case and everything. Mga ex yan, Alam mo, ba? mas delikado kasi yung hindi binaban. Yun. Kaya ako, Pag hindi... pumasok Hindi ka na ka, palalabasin. pagpasok Yayarin mo ron, ka. katulad yung sa Canada, yung ginantihan nila dahil pinakulong nila yung anak ng head ng Huawei. Huawei, yeah. Gumanti sila. Yung pinakulong nila, Canadian yung dalawa na diplomats, Canadian na spies, tapos nagpalit ulo. Palit ulo yun, pinakawalan nila, pero pakawalan din yung anak ng Huawei, di ba? Eh, di, Hindi na mahirap, hindi sila ban. Ano ba, si Manny Mugato, hindi yan ban. Pero pagpasok niya, kalong papalabasin pa ba yan? Palalabasin yan. Ha? Malakas kanin yan eh. Oh. Malulugi sila dun. Yung Hedarian, pag pinapasok, kala niya, Hindi nga ako pinapasok. Hindi ako binigyan ng visa eh. Boa, Kwan? Boa Forum. Boa Constrictor? Hindi ako binigyan ng visa. Imagine, in-invite ako sa high-level meeting niya, tapos hindi ako binigyan ng visa. Pero nag-apologize naman sila. So, I'll leave it at that. Sir Ronald, how do you feel about the incoming Senate? Mukhang sigurado na si Cheese, mukhang nag-white flag na si Soto na minority leader na lang Well, daw siya. with 6 pro-Duterte TDS. senators, at saka being the incumbent Senate President, Yeah. ikaw yung nagdi-disperse ng mga chairmanship, Graces. ng mga other perks, halos sigurado siya. No? Ang crucial kasi dyan, yung 6 na Duterte. Sino susuportahan nila? Who will protect their interests? Especially when it comes to impeachment. Kaya konektado yung impeachment doon sa Senate presidency. You mean Cheese is going to fight for their interests, yung mga pro-Duterte? Give them enough, just enough. Pag-isipan natin. Isn't that ano? Isn't that... Yes! Pagkatapos ko pag-isipan. Bilis Doesn't pala that mag-isip seem si to go Sir against the Ronald. popular na thought na, Cheese is sort of close to Malacanang and that he's there as well to protect the interests of Malacanang. So what is the interest of Malacanang? To stay in power. Pabago-bago yung kanilang mga posisyon vis-a-vis impeachment, di ba? Well, that's also true. Yung huling public statement ni BBM. BBM, ayoko dyan. Ayoko nan. Kahit yung mga tao ko, hindi sinuportahan yan. No? So,
Yun lang yung anak niya kasi, tao niya eh. But would it Claire be- Castro has a different suddenly tone on that recently, di ba? Parang, But would it be in the interest of Malacanang for example, for the VP to be acquitted in impeachment? Hindi. Pero alam ba nila kung ano yung kanilang interest? Yun yung mas mahalagang At the tanong. very least, i-delay. Oo. No, okay, for the sake of argument, takot ba sila na sa sobrang hopeless case, yung impeachment case, this could magkaroon ng blowback? So parang damage control na lang yung Tapos mindset na ng yung usapin ng blowback eh. Tapos na yung midterm election eh. No? Ang direction mo na ngayon is 2028. And the only way to prevent Sara ay ma-impeach siya. No? Ganun ka, kanya eh. Yun Or yung bottom line. convict Yun yung sa bottom line. regular court. Hindi. Pero kahit regular court kasi, kung siya ay presidente, vice president pa rin, mahirap, yeah. no, ay hindi kayong ganun kadali. Dahil kahit siya ay not immune from suit, hindi siya pwedeng makulong. Hindi siya immune sa suit. Hindi rin siya pwedeng matanggal. Hindi nga siya immune from suit eh. No? Pero hindi siya pwedeng matanggal. Kasi As a- impeachable official. Dahil impeachable official siya. At saka hindi siya pwedeng makulong. So tama ba yun? If you're an impeachable official, you can be sued, except if you're the president. You can be tried, you can be convicted, but you cannot be removed from office. Yes. Which means Unless you're impeached. hindi ka convicted pwedeng by hindi ka pwedeng makulong. Mm. Diba? Mm. So, yun yung kaibahan. Or pwede kang makulong, pero You still hold on to your... Hindi ka pwedeng makulong. Hindi ka But there pwedeng was makulong. this argument, sir, in 2019 na, remember, they pwede were trying to makulong. use this against Lenny noon na if a VP is convicted of a heinous crime, actually, pwede siya makulong. But I don't know if it's like in the US case, right? You can be a president even if you're convicted. Hindi ka- Or in the several nature cases, the nature kasi na hindi ka pwedeng tanggalin sa posisyon, yun yung essence ng hindi ka pwedeng makulong. Operationally, Oo, but not dahil, legally. Dahil pag kinulong ka, hindi, para ka nang tinanggal sa posisyon. pero kasi in the same way that you've had several congressmen who had pending cases and these or Hindi, iba yun. Hindi siya, you had several congressmen who served pa rin their terms of office even though they were in prison, and senators iba yun. like Dahil, Trillanes, for Hindi, example. natanggal dahil- yun, Ed. hindi sila impeachable eh. Haloso, si No, si Junior Trillanes. Guzman natanggal. Trillanes, he was imprisoned and he still served as senator. Yun nga, that scenario could happen. Because wala namang final Wala conviction. pa final conviction. Oo. And then i-appeal pa nila yan. So they Oh. could keep on But getting... in the same way kasi, if you have a criminal case against Sarah, for example, and it proceeds, until magkaroon ng finality, ilang years yan, baka Years. past 2028 pa yan. Oo, years. Oo. Kasi ito yung sinabi ni Menardo Guevara noong 2021, no? Nung Secretary of Justice pa siya, na hindi immune from suit ang Vice President. Hindi nga. Hindi Unlike immune. the President. Yeah, nga, I think hindi nga that's- siya So kung kunyari, sedition charges, yung mga very serious charges, potentially, pwede siya ma-hold ng criminally accountable. Oo nga. Pero hindi siya pwede matanggal at makulong. Habang siya ay Nakaupo. nakaupo as vice president. Or they can appeal it and kicking the Kick the can can down the road. around. But ang isa pang scenario that could happen here is that Sarah may theoretically have the numbers not to get convicted. That's not too impossible to see. But pag sobrang garapalan na ma-expose, yung mga Senador. ganap, I mean like if like the money trail is shown, the resibo is shown, what if she preemptively resigns? Kaya nga mas hindi Then mahalaga. you can go after her. If she Yes. preemptively resigns, She won't resign. Dahil pag na-resign siya, pag kinasuhan siya ng plunder, kulong siya kagad. Dahil Afterwards, na-available. yeah. So, halimbawa, ikaw, ba't ka mag-resign? May chance ka manalo. No? Tapos mag-resign ka, kakasuhan ka lang plunder, iba na yung ombudsman, kulong ka kagad immediately. Dahil na-available eh. So why should she do that? Oo, tsaka si, No? si paring Martinez, yung July 31 na lang. 27. 27. The 27. day before, Yung before Congress sa opening. and Remulla is Actually, ang labanan ay hindi pa nga yung to convict or to acquit. Ang labanan ay matutuloy ba yung impeachment court. Oo. Dahil doon lalabas yung sinasabi mo, Richard, na mga ebidensya. Diba? Kaya yung mga Duterte and their allies at saka yung ka-negotiate nila ay ang ilalaban nila wag matuloy. Kaya very distinct yung possibility na pagbukas ng 20th Congress, mag-move for dismissal. No? by majority, by vote of majority, sinasabi, which is by vote Escudero. of yeah. majority. Majority, oo. No? Pero may backlash yan. Hindi, definitely. May backlash yan. May backlash. Pero Already sila, wala backlash. silang pakialam sa backlash. Ano pakialam na sila backlash? Ilalabas yung ebidensya.
Di ba? Yun ang kanila. Parang Tapos, worst scenario yan. anong pakialam nila sa backlash? Magiging Senate President sila, yun ang nakataya. Sino yung ka-negotiate nila sinasabi mo? Siyempre, kung sino tatakbong Senate President. Let's say theoretically, they don't manage to tokang the impeachment by, say, end of July. So tuloy yung trial na yan. Because Game changer yun. Then what's the next step? Kaya sabi ko, assuming tuloy na yung trial and potentially ma-expose yung mga kababalakan na nangyari, what are the options for Sara now? Because their best option was Talunin to nila- question yung one-year ban. Hindi, But malabo rin yung tapos na argument yun yan eh. Tapos na yun Wala na yun. Ang gagawin nila ay susubukin nilang talunin by a simple majority yung pag-open ng bank account. Yun naman ang Ano, next. Pagbobotohan yun To doctor naman the procedures. Parang sabihin nila, oy, hindi pumayag ang Senate para buksan yung kwan. Assuming na May backlash uli yan. May backlash uli yun. No? So you can see they can keep on throwing, like hurdles into the game. They have nothing to lose eh. Dahil, wala sila tayang pato na Pag lumabas yung ebidensya, yari sila. Diba? Ngayon, yung ebidensya, pagbobotohan yan sa Senate. No? So, ililip ba yung bank secrecy laws dito sa kaso ni Sara para mabuksan ng bangko? Magbotohan tayo. More like lesser evil, di ba, for them. It's more evil, parang mas nakakatakot yung situation sa kanya kung bubuksan lahat and still they'll vote to acquit her. Baka mangyari dun sa 11 senators na nagprotekta dun sa... Kaya nga game changer, Richard. Yun na, yeah. Dahil pag nabuksan yan, sinong senador, no? Mag-acquit sa kanya, na may political future na iniisip, ang boboto In her kung favor. sakaling lalabas sa bank account na meron kang mga hundreds of millions na binigay ng isang drug lord. Patay din sila politically. So, for them, lesser evil is either dismiss this, either make sure you doctor the procedure so that everything doesn't come out. So, talaga ang daming hurdles, no? There are gonna be multiple fights within this But fight. in an existential battle between the Marcoses and the Duterte, lahat sila tayang pato na. No? Although nako-confuse ako sa Marcoses sa kanilang dili-daling no, na ang nakataya rito, survival nila Nakataya rito yung kanilang very political as well as physical existence. Hindi pwedeng dili-daling ka. Kailangan go for the jugular. Tsaka si Sara, ano yan? Bench pool yan. Babalikan niya si Marcos. Hindi, inamin naman niya. May listahan Hindi siya, kami di ba? nakakalimot. Gaganti kami. May listahan kami. Pero mas mataas ang ranking mo sa akin, Sir Ronald. Hindi, Ang alam ko. mukhang mas mataas ka. Hindi tayo top 4, pero mas mataas ka daw. Mas mataas ka, no? Tapos si Manny Mugato, hindi malayo. Bali nga lang yung bank accounts. Top 100, top 100. The bank records can only be subpoenaed by or summoned by the impeachment court, or can the prosecution panel subpoena it? Hindi ko alam. Kailangan Pero i-approve ng Senate yan. hindi ko sure yung Rules ano. of Senate yan. It needs to be They have to approved, approve it, yeah. voted on by the impeachment Yes. Hindi court. lang yan pwedeng gawin motu proprio ng Yeah. prosecution. Kailangan ng i-approve ng senators. So tama si Ronald eh. Kasi court yan court. Yeah. Di ba? If they cannot beat this institutionally, they'll beat this procedurally. So what are the chances that you can get a majority to vote for the subpoenaing of the bank records? But they look more guilty, di ba? If they particularly just try to block that, they will look even more guilty. But do you think it will matter to them? Yun nga, pero at this tama point? si Ronald. It's a question of lesser evil. Do you want to pass that point and then protect her, or you Kasi, don't want to go to that You point know, to begin with? Di ba? matagal pa election eh. If you do it now, elections are 3 years down the road. Baka people will... Makakalimutan na. Oo, baka iba na issue by Oo. by 2027, 2028. But that's where also Ronald is right in the sense that the big elephant in the room is Malacanang willing to also breathe down their shoulder to say there's a cost. If you keep on trying to shield this person procedurally, institutionally, legally, there's going to be a cost. And Malacanang has leverage at the end of the day, Sir Ronald. Huge leverage. Dami. Yeah, Daming Malacanang leverage ang Malacanang. Huge leverage. Pwedeng i-arms twist. Napaka-confused nila eh. Yun ang Deus Ex Machina eh. Yun yung Deus Ex Machina dyan. Hindi eh. pa klaro sa kanila kung ano yung gusto nilang mangyari. What's in it for them and what they need to survive. Lahat kasi yan ay naka-concentrate sa presidente. So, depende kung sino nag-a-advise sa presidente. For now, wala akong nakikitang political advisor. Bakante yung posisyon. Tapos, wala rin ako nakikitang tunay na political party. Di ba? Yeah. Yung isang partido na pwedeng impluwensyahan yung presidente. So, nasaan yung impluwensya ng presidente? Yan ba ay last song syndrome? Kung sino yung huli niya nakausap? No? Tapos, pag may nakausap siya ulit, magbabago? Dahil, maganda na yung kanilang track record Na
napakulong. ISIS. Napakulong Kibuloy. si Digong, no? Napakulong si Kibuloy, di ba? Na pa-impeach si Sara. Ngayon pa ba sila magbobok? Yeah. Ngayon pa ba sila All in na sila. mag-hesitate, di ba? Too much assassination threat under the bridge. Ibig sabihin, di ba? So, yun ang mas Hindi talagang nakakapagtaka. nakakapagtaka kayo yung position ni Presidente na ayaw niyang pa-impeach. Hindi, okay lang naman kasi yun as public posturing. Dahil presidente ka, parang sagwan naman, pinapa-impeach mo yung vice president mo. Parang meron Diba? kang Self-interested. Oh, Yeah. separation. Ikalawa, sinasabi mo, may separation of powers. No? Yung House, yung Senate, yung Supreme Court, yung Executive. Pero- so, gusto mo i-maintain yung ganung mythology. No? Pero kunyari lang yun. Hindi, correct. Paano ka, ang pumirma ng impeachment ay hindi Anak mo. 215. Ang Oo. pumirma is almost 260. Tsaka ang unang Anak mo Ano yung ba una. yung Yung, iba eh? Ang unang pumirma, si si Sandro. Sandro. At yung kanyang dahilan, pinapahukay yung lolo ko at itatapon sa West Philippine Sea. A very compelling reason. Yeah. Oo. Diba? Personalan na Oh. yan. Yeah. Pero that was in February. Iba pa yung political atmosphere noon. After the midterm elections, when people realized and saw anong impact, gaano pa ka-influensya yung Duterte bloc, hindi ba nagbago ihip ng hangin sa politika? Actually, dapat nga magbago, mas papunta rin sa go for the jugular. Urgency. Sense of dahil urgency. 2028 na eh. Pag yung na-survive nila itong impeachment, they have momentum. Pag na-survive nila yung impeachment, sila yung frontliner. Katulad nung survey ng Tangiere, no? Na sila ang layo Tangeria. niya, no? Siya as presidential preference. So, ibig sabihin, malinaw na kung ito ay mangyayari, ito siya ay magsusurvive siya, yari kayo. Hindi, Kaya nga mas dapat tayang pato na yung mga Marcoses at this point. ang kung hindi, problema, magiging ang problema kasi wala fairly kang linked up. makitang alternative kay Sara. Sinong tatakbo against Sara? Yeah, if you weaken Sara, Bongo will run. I think Bongo has his sights. I don't think Bongo is gonna just go gently into, Pag si Bongo tatakbong presidente, boboto yung against Sara. Oh, no comment ako dyan. Basta my point is, actually, there are alternatives, both from within her camp, or supposedly her camp, and also on the other side. As early as now, si Bam nagpo-position na. Masyadong Potentially. risky na papabayaan mo yung impeachment na magtagumpay yung mga Duterte. Masyadong risky. Ang hirap ng pigilan ng momentum na yan. And they will look so strong kasi Pagka they were nagkonsil- able to nip it in the bud. Kasi you see, ganyan, sa sobrang lakas ng DDS, we Lalo didn't na, even wala nip kang things malakas in na the bud. kandidato. Yeah. Pero po, Oh. nakita mo naman yung voting doon sa motion 18-5 That gives you a good idea doon sa temper ng Senate at least 19th Congress. Ang makikita mo kasi, John, is not the temper of the Senate. Ang makikita mo ron ay yung ambivalence ng Malacanang. Halimbawa, may nakausap akong dalawang senador. Ang sabi nila, ang tingin namin, ito yung posisyon ng Malacanang. Wala silang sinasabi. Oh. Yeah. Because yun din Tingin namin, ito yung posisyon. we don't wanna interfere. So how many of those Ang term nga na ginamit nila, we cannot fight City Hall. No? Kaya ibig sabihin, ang tingin nila, ang pagkakasabi sa kanila ng Senate President, ito yung posisyon ng Malacanang. At wala namang ibang nagsasabi otherwise. No? So Sino theoretically, ba nag-lead nung atake? Dalawang minority opposition na hindi pro Bongbong, di ba? Tapos yung dalawa, natapos na yung term. Si Grace Poe at si Binay. No? Si Win Gatchalian lang talaga yung sumama doon sa dalawang minority. So, tingin ko, karamihan ng 18 na mga admin, ang pwede tingin nila, mag-swing. ito yung posisyon ng Malacanang. No? Naniniwala sila ron. Lalo na, yung kasama nila is the Senate President. The Senate President, ang assumption nila is Malacanang. Yeah. Parang naman walang signal sa session floor. Wala sila sa chat group. Baka nasa signal. Pero si Erwin Tulfo, salita na. Warning against Dapat Dismissing the ituloy. trial. mabilis Yeah. Dapat ituloy. No? And with both Tulfo supporting Cheese, maybe there's some sort of understanding Buti pa nga ang wag nyo ibator nito. Don't tokang this impeachment. Buti pa nga ang ICC prosecution. Tuwan-tuwa ako nung binabasa ko yung 15-page report. Ay, oo. Parang sa tayo interim lang dito release. nag-uusap. Yeah. Di ba parang tayo lang nag-uusap dito? Jolog sa jolog yung posisyon No? Sabi nila, kinidnap siya. Kung palalayain nyo yan,
babalik ba sa kidnapper yan? Ganun yung, di ba? Kaya flight risk. Kaya automatically flight risk sabi niya, yan. bring him home. Pag nakapagpunta na ba sa home yan, Oo. babalik yan dito sa ICC. Exactly. Ba't yung papakawalan? Tumakbo nga ang Okay. presidente. So, tumakbo pang mayor Tapos tignan niyo yung toxic na mga followers niya. Oo. No? Yan ba ay hindi threat sa mga witnesses? Yung kanya, yung anak niya na vice president, the second highest official of the land, tinatakot mismo yung presidente ng assassination. 'Di ba? So yung mga pinag-uusapan How natin can you dito. trust this person to be in house detention Hindi. somewhere in Pero Portugal or nakakapagtalawa, what? yung pinag-uusapan natin dito na geologs, nandun sa 15-page report. Hindi, Parang, binabasa ko nga, nakikinig ba ito? Feeling ko, na podcast natin yan. Hindi, saka lumalabas na sinungaling si yung abogado. Hindi siya sinungaling. I think he jumped the gun because he had to prove na meron siyang KPI kasi ang laki ng bayad sa Oo nga. kanya. He had to prove that useful siya. Yeah. Or ang laki ng bayad sa'yo, di Pero ba? 2/3 nung nakasulat dun sa 15-page report are basically yung sinasabi at Mismo. ginagawa ng mga Duterte. Mismo, yeah. Di ba? Hindi na nila kailangan mag-invento eh. Reverse uno Ito na lang. Nilagay lang nila Doon lang to. sa mismong dahig Nakita nila kung gaanong But that was the reason why nung sinabi sa akin ng sources ko sa Hague na Portugal yata or Spain, but mostly Portugal nag-agree. Sabi ko, baka sa sobrang kawawang-kawawa yung mga kapitbahay ng detention center. Please, paalisin nyo na tong tao na to. And then siguro yung ibang EU country, sige na nga kami na kukuha. And then when they realize things, what it could cost them, nag-back off na sila. Pero ang pagkaalam ko, because we had attorney Christian Conti dito also on our show here, the other show, Long Conversation here, ang understanding niya is pro forma lang sinabi ng prosecution, may interim release option. Kasi karapatan yan eh. Baka you want to consider that kasi baka may bansa na open. Ganon lang. Pero ang pinalabas kasi nila is done and Meron dusted na. na. Oo. Hindi, tsaka- And then, nagganyan Hindi, sila. mismo si Attorney Conti kinabahan. Yeah, Kinabahan siya na parang yung prosecution Hindi ay nag-object. soft dun sa Yeah, offer. I remember that. No? Kasi daw baka may serious health akala- condition. Ang akala ni Baka may serious health Attorney condition Conti na bakit man lang hindi ino-oppose. Yung pala, no? Pro forma Nakikinig lang sila yan. sa safe house para ilagay yung ating pinag-uusapan dito. Yung sa kanilang pagtutol. Ang sampal. Oo. Pinagsasabi mo dyan. Oh. Ano pinagsasabi mo dyan? Tawa talaga ako na tama binabasa ko. Tungkol sa kanyang proposed safe house. Actually, safe house din ginawa. Kidnap victim pala eh. Right. Kidnap victim. Baka Babalik ba naman yung sa kidnapper? kidnapper na. Pero ako talaga, dalawa lang theory ko. Una-una, sobrang inis na yung mga kapitbahay ng detention. Sa paalisin na to dito. Or actually, might have very serious health concern na parang the idea is even if best health facilities ang Netherlands in the world, mataas ang Human Development Index, the thing is, psychologically, siguro kailangan digong na, to be able to meet more people, to be able to have fresh, breath of fresh air, para he's in a better overall health condition. Kasi syempre, worried din ang court, baka mamaya, nadidepress si something Digong. happens to him, no? Kasi parang pumapayat daw, nag-depress daw, and then na-redact kasi yun. Alam naman natin may diabetes siya. Pero dun sa document ng application interview, na-redact yun, he might have other more serious conditions. Kaya, siguro, sabi ng prosecution, tignan natin, baka pwede interview. Yes, alam naman ng prosecution Alam mo na si one of the best in terms of medical Yeah, but is the the Netherlands. detention center Pupunta ka kasi sa Portugal, Portugal yung pinakapangit ang medical service sa buong Europe. Oy, pero pwede mag-drugs doon ng di ba? Oo. Free drugs. Baka mga persona nung grata kasi sabihin niyo. Wala kami Pero kinalaman alam mo, doon. si Ayaw nga pala. No? Si Ang Digong- Schengen mo, bigla hindi Si mag-apply. Digong na-miss lang yung 13 niyang 13. Yeah. By its own count, ano. 13. Girls. The sense is, baka it's a psychological, kasi restriction yung detention center, you can only meet yung family members na immediate and lawyers. Even si Robin Hood, hindi ko alam kung sino pinupuntahan ni Robin Hood doon kasi hindi naman. Hindi sila kapunta. Actually, Bawal na daw. yung psychological doon was yung 15-page report ng prosecution. Yun ang psych profile. Hindi Medyo lamang ni Digo, kundi ng diagnostics. buong pamilya. Ali Sara, problema. Yun ang psych profile, di ba? Ano bang diagnostics nila? Narcissistic disorder ba? Sir Ron? Nako, si Sara may tendency maging narcissist. No joke. Pero may bago silang narrative na joke naman daw talaga yung sinabi ni Sarah. Now they're also changing that. Sir Ron, until bago siya ng statement Hindi, at first he said ito sa qualified suspended threat, parang gano'n. Qualified threat, Parang patayin lang kita pag pinatay mo na ako. Oo. Parang gano'n. But and it doesn't there is apply. such a legal concept of a qualified threat. Yeah. May ganung argument.
Which, of course, no one buys. Hindi pa nga sinama nung ICC prosecution yung away ng mga kaibigan ni Digong sa Dahig. One house wing against the other house wing. Kung papakawalan ba namin ito, kanino mapupunta? Ayan. Anong grupo ng mga kababayan? Makidnap ng ibang. Tingnan mo na, talaga bang binibenta yung bahay? Ha? Maniwala ka. Maniwala ka naman na naghihirap kaya ibebenta yung bahay. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Sabi ni Pulong, walang ganon. Walang, tsaka hindi to pag may-ari, iba to sa properties ni Hanilet. May ganon kaya walang away. Pero pinapalis daw yung mga nakikitulog, nakikikain, ang dami daw na gano'n doon eh. Hindi, ang una kasi nagsalita si Hanilet na binebenta raw. Nagsabi naman nung mga kabila. Nung mga Duterte, hindi yan ibinebenta. No? Hindi yan binebenta. At hindi yan property ni Hanilet. Pero, walang away. Ang problema dyan, pag sinabi mo walang away, meron. Lalo if it comes from them. So, Sir Ronald, you believe Polong more than Hanilet? Is that you're more in Polong than Hanilet? Actually, kung paniniwalaan ko sila, parang ako nagsisuicide. Kaya nga sabi niya, I don't believe Hanilet kasi sabi ni Polong, parang, what? Si Manny Mugato, paniniwalaan ko, Pulitzer Prize yun Pero, Si Sara Duterte na, di-deny na opposed daw siya sa pagbibenta ng bahay. Oo nga. At saka sinabi niya, isa lang ang pinakasalan ng tatay ko. Yung nanay ko lang. Right. Yan. All the rest are just Wow. girlfriends. Mic drop. Doon Labindalawa yung makikita. girlfriends, ha? Yun lang alam natin, yun lang inaamin niya. Yun yung Baka marami pa. Doon lang makikita mo hatian dahil yung isang friend ay kakampi niya Yun lang. Di ba yung dating ABS-CBN ba yun? Ayun. Wala akong alam dyan. Sa kwan. Sir Ronald, Yung police. Tapos mismo yung supporter nila, hati sa gitna. Di ba? Yeah. Si Trixie, si Maharlika, si Harry, etc. Pati yung kanilang followers nag-aaway No? Nagkakampu-kampuhan No? Factionalized. Buti na lang, hindi nangyari kay Manny Mugato yan, no? Wala man akong girlfriend. Yeah. Ang bilis. Baka nanonood yung miss ko Si Bongo ba ang bibisita kay Digong ever? Hindi. Hindi pa siya Hindi pa bumibisita. bumoto. Hindi pa pupunta sa Bakit kaya? Netherlands. Sir Ronald, bakit kaya? Ha? Bakit kaya si Bongo hindi pa Hindi, kaya nga siya mataas number 1 siya. Kasi malayo. Dahil hindi siya yung frotting defense Hindi siya yung sharpest line defense Which is ironic, right? Because he was like the parang siya, Iran boy. compliance. Yung defense niya is compliance. For the record, Minimums. for the record, dinipensahan niya Ticking si the Digong. box. No? Eh, Pero kasi- hindi siya attack dog katulad ni Bato. Katulad ni Robin Hood. Di ba? Hindi siya Aimee. ganun no? Or Kasi Aimee. naman, sasabihin ni Bongo, hindi mo na ako kapamilya Alare lang ako Si Bato. Iran boy. Hindi, tsaka hindi lang malinaw na open secret naman na hindi siya ganun ka-close kay Sarah. Yeah. Ay, hindi ko Open alam secret yan. naman yun no? I'm shocked. Yeah. No, okay. Let's talk about this. Let's talk about Bato, di ba? Kasi, Sir Ronald, we jumped the gun. Hindi naman Kaufman level na last year pa lang sabi natin darating warrant of arrest. And we were expecting actually Bato before Tatay Digong, to be honest about it. But theoretically, still possible na Bato will get the warrant of arrest and Very impeach him. possible. Yes. Okay, so let's look at that scenario. Will a warrant of arrest against Bato help the impeachment against Sara or not? Kasi baka magkakaroon ng lockdown mode, rallying around the troops. I don't know. Can you imagine, like what if biglang, habang may impeachment or before ma-dismiss yung impeachment or try na i-dismiss impeachment, biglang may warrant of arrest si Bato? How could that play out scenarios? Iba kasi yung magagalit yung mga tao sa arrest ni Digong. Iba yung magpi-people power yung tao para kay Bato. No? Iba yun. Wala yun. Wala yun. Quantitatively magkaiba. No? Alam mo ba, yung mga followers ni Digong, marami dyan magpapakamatay, papatay para sa kanya. Fanatic talaga. Iba yung fanaticism for Digong. Iba yung latent support for Bato dahil siya ay Digong. Magkaiba yun. Tsaka si... Kaya yung possible disruption ay lumampas na. The possible disruption ay pwedeng nangyari kung hindi kaagad inilipad sa deheg si Digong. Imagine mo, wala kung nag-stay siya rito ng 1 or 2 weeks, papalayain. yun yung disruption. Susugurin Pero na nila. tingnan mo siya natin ito. Kung sakali nagsimula na yung sa July 28, July sabihin 29, simula na Scenario. yung impeachment trial, impeachment court na sila, nakarobe na sila, tapos nubos yung arrest warrant kay Bato. Yun nga eh.
Pero si Bato, I suppose gaganon siya, drama. Wag Hindi, na, I suppose huli. hindi pwedeng damputin kagad. una, walang pakialam ang ICC sa inyo. Sure. Ang ICC may sariling timeline. Yeah. Wala silang pakialam sa politika nyo. Lalabas namin ito batay sa aming terms of reference. Kaya pwede yung ilabas next year, pwede yung ilabas next week, no, sa kanila, no? Hindi naman walang pakialam, but you know, like, they still have their idea. Wala silang pakialam. It's several countries. You said yourself Hindi na na- they look at the political conditions Tsaka on si the Bato, ground. pwedeng hulihin. Yung pag wala sa prosecution, Senado. no? Yung judges, hindi. Iba yung judges, no? Iba yung judges, iba yung prosecution. Yung But the prosecution, ICC matagal is na. smart. You know, they're gonna also time this well. Oo. Lalo na, given those less scenario building. It's actually a probability eh. Yeah, exactly. Continue Impeachment na. in court. Naka-robe. Araw-araw yan, except Yeah. for weekend siguro. Naka-robe sila, tapos biglang may Warrant of arrest arrest. warrant. Interpol, papasok ulit. Can they just hindi, pick ang up Bato? malinaw naman ang posisyon ng Senate presidency dyan eh. Independent. Huwag lang sa Protect- loob ng Senado. Huwag lang sa Poprotektahan nila, hindi nila papalabasin ng Senado. Di ba? Pero hindi rin pwedeng mag-quibble yung gobyerno. Paano si Digong, bilisan yung pinapunta ron, tapos si Bato, ayaw nyo? So, yung gobyerno ay, at the very minimum, sasabihin nila, we have to comply with the Interpol. So what does that mean? Oo. Ngayon, gagawin nila lahat para iserve yung warrant, no? At saka kung yung decision ng Supreme Court ay pwede talagang dalhin, then i-implement nila yon. Ngayon, ibang usapin, kung poprotektahan ng Senado. Hindi, ibig sabihin, hindi pwedeng pasukin yung Senado ng Interpol o ng Philippine National Police. So, magkakaroon ng standoff. ng lag. Hindi. Pero hindi naman habang panahon na in session ang Supreme Court. Tsaka, Ang Senate. yeah. Pag hindi na siya in session, pwede lang pasukin. tsaka Sa ano backdoor. yan eh. Uuwi ng bahay yan eh. Si Bato, Di ba to? Di pag uwi mo ng bahay, abangan mo sa bahay, sa Davao Airport. maski saan. Di ba meron din accusation kay Bato na involved siya in certain Pero ang activities? crucial kasi dyan, yung decision ng Supreme Court. Paano na sa Supreme Court na yung naka-file na, pwede ba na yung isang may warrant of arrest sa ICC, kahit halimbawa ni-request ng Interpol, pwede ba siyang dalhin doon nang hindi nadadaan sa local court? Eh, yun nga, ginawa kay Digong. Kaya nga, pero nga, dahil nga doon, may naka-file sa Supreme Court. Yung Yung sila Supreme Amy and Court, all, wala ano? pang sagot. So it's now a live case. Oo, wala And pang there's sagot. also the other thing, no? If BBM can rejoin the ICC through executive action alone without needing the ratification of the Senate, Oh, because pero- Digong got out without Pero the hindi kasi pwedeng retroactive yun. Ibig sabihin, pag alam, pumasok ka, hindi mo pwedeng gamitin yung pagpasok mo na Paghuli kay ano. oo. Actually, pag pumasok ka sa ICC, doon kinakailangan, kung may international warrant, dadaan sa local court. No, I'm talking about rejoining ICC Hindi, per se. Kaya nga. Yeah. Ibig sabihin, kung member ka na, kaya nga sinisisi nila si Digong mismo eh. Umalis ka sa ICC eh. Sa Rome Statutes kasi, pag nag-issue ng warrant ng ICC, it has to go through a local Right. court. Pero now, because Dahil wala ka na wala dyan, ka na sa yeah. ICC. You ask for it. Kaya Ginusto hindi mo yan. ma-invoke yun. Dalawa yung naging option eh. Extradition, Or di ba? Interpol. Or surrender. Yung salitang surrender. Ang ginamit nila yung salitang surrender, Surrender. di ba? No, I want to talk about this because Remulla is already positioning himself as ombudsman. And Remulla also recently said they're already cooperating or willing to cooperate with ICC on the witness issue. And then sabi rin ng Malacanang, they're considering rejoining ICC. So I'm just saying, couldn't this be part of also softening the ground in terms of going for Bato? And going for Bato will inevitably have an impact also on the impeachment of Sara. Kasi, you know, interlocking elements lahat yan. So, Bato and Sara. Dahil kung ikaw Exactly, ang yun nga eh. ombudsman, pwede ka nang mag-file ng plunder case. Yun nga eh. Kahit hindi makulong si Sara, pwede mong pabuksan yung bank accounts. No? As yung, ombudsman. Yung hindi, alam mo, hindi gawin ng Senate Senate yung na. pagbukas. Yung plunder case, pwede mong pabuksan. sa ombudsman. No? Ibang usapin pa yung, kaya mo kinuha yung ombudsman dahil 7 years yan, pwede mong protektahan yung mga Marcoses. Kahit hindi na sila gobyerno. Pero po, there's also this legal question na if there's already a pending impeachment complaint, pwede bang magsampa ng criminal case against the same official? Hindi daw. Hindi for the pwede same case? i-supersede. They're just auxiliary to it. Yeah. Ang assumption nila ay hindi naman tatagal yung impeachment. No? Hindi naman tatagal yung impeachment. Either yan ay ma-resolve for acquittal, conviction, or hindi matuloy. No? Yun yung kinukuha nila. Kaya, whatever, whether yan ay conviction, hindi yan ganun katagal. Hindi yan aabutin ng taon. Oh, yeah. No. Yeah. Which means, sometime this year,
Tapos yan. Gagalaw yung criminal cases. Gagalaw yung plunder cases. So the ombudsman just came in because si Joel Chua, Congressman Chua, gave kind of an FYI, ito yung basihan na kaso. But it was interpreted or misinterpreted by ombudsman as an opening for them to get involved. But there was a backlash. Not only former Senator Leila de Lima, Justice Carr, they all came out and said, hindi pwede mag-supersede yung gawain ng ombudsman doon sa ginawa already ng Congress. Kasi finorward na nila yung articles of impeachment. Because there were fears na because the outgoing ombudsman is allegedly close to the Duterte camp, dismiss. he will try to do some sabotage last minute. But I think nag-back off na. Kasi if he dismisses, then it's double jeopardy. Yeah, exactly. You So put nag-back back off in. na because there was also a backlash. Pag pinatay yung impeachment in a month's time, halimbawa, dinismiss nila yung sinasabi ni Cheese na majority vote by the new 20th Congress can dismiss the impeachment aakyat sa Supreme Court. Pwede na bang magsampa ng kaso sa ombudsman? Diba? Yan yung tanong ngayon. Wala na si Martires. Paano tapos na eh? Yeah. Tapos na technically yung impeachment. Pero wala na si Martires. Pero Yan nga. pag inakit na sa Supreme Court, Hindi, yun hindi nga. pa tapos. Hindi, yun nga. Nakalimbo na naman siya. Yun nga, kaya nga ang tanong, can that be considered na pwede na magsampa o hindi pa rin? No? Kunyari, sui generis, di ba? Bago yan eh, bagong sitwasyon yan eh. I think inaabuso na. Okay, kailangan Sui generis. Sui generis yan. Pwede namin gawin yan. Bagong sitwasyon yan eh. Or, kung halimbawa, nag-proceed, siguro give or take 2 to 3 months matatapos yan eh. Either for acquittal or conviction. Which means na later this year, pwede ka na magsampa ng May kaso na. Oo. Halimbawa, nag-acquittal, di sasampa ka ng kaso para lumabas lang yung ebidensya. Not to put the Vice President in prison, dahil alam mo, hindi malalagay sa preso, pero at May least labas lang may yung- labas yung ebidensya. Pero you can imagine, Bok, kung ma-acquit si Sara sa impeachment, tumbling yung politika niyan. Do you think do you think people will be in the right frame of mind to go after a criminal case? Oo, paano? Hindi naman people ang gagawa nun. Yung DOJ naman eh. Tsaka ang Pilipinas naman kasi puro tumbling. Muscle, that's why it's all muscling na. Yun yung normal sa atin, di ba? But that's a matter of political will na talaga. Survival and also, yeah. But you've seen this Paano in the yung- last few months, parang waffling here and there. Paano halimbawa Wavering ma-acquit? talaga, yeah. Ma-acquit, no? Ay, tingin ko meron niyang may galit yan sa baba. Oh. No, may galit yan. Na pwede mag-feed doon sa Courts criminal and all, case. yeah, to come in. No, for the push for that. So may ano ka, Oo. may On the other hand, pag ma-acquit siya sa impeachment, tapos backstop. magsampa ng criminal case, mas may galit yung kabila. Magkakalit yung kabila. Pero ang sinasabi ko lang, Talagang Yung polarizing. kabila talagang mas galit yun. ang sinasabi ko lang, hindi mano-normalize yung sitwasyon. Hindi yan matatapos Yeah. sa acquittal or conviction. Magpapatuloy yung ganyang klaseng disruption Protracted sa ating warfare to. politika. Protracted Dahil warfare. ang Mas delikado yan. early 2028 election eh. Yeah. Diba? Early na, bakbakan na yan eh. No? But sir, we didn't talk about one aspect. I mean, one reason maybe BBM has been wavering on this is his fear of seeing a more voracious or ferocious version of what we saw in January, na million-strong rally in favor of Sara. Do you think that element will still be there? Kasi that could be a big reason why si BBM ay medyo ilang. Baka he got signals na, hey, if you push this impeachment all the way, you'll see a more ferocious version of that million-strong rally. Eh, wala naman siyang choice na eh. Whatever happens, kung ano to eh, either madurog yung Duterte o sila yung madurog. No? Survival yan. Walang middle ground dito eh. Survival yan. Walang middle ground dito. No? Teka muna. Ngayon, ang contradiction diyan, no? Ay yung sinasabi mo kasi ibig sabihin diyan meron silang plano. Meron silang strategy. Long-term strategy. As yun yung usapin, meron ba? Meron ba? Yeah. No? Meron bang nag-i-strategize? Meron ba nagbabasa ng landscape? Yeah. No? Paano yung strategy mo is based on a reading of the landscape. O ito yung scenario setting yan eh. Meron bang gumagawa noon? Palagi ko meron. Maybe, yeah. Why wouldn't they? I mean, we're talking about big Palagi people. ko with meron. big- Hindi lang Hindi, just 2 weeks ago, yung scenario nila ay wag na ituloy yung impeachment. Tapos ngayon, ang scenario nila, ituloy. So nagbabago yung scenario almost overnight. Baka ano to, Schrodinger's cat ba yan? Is the cat there or not? Or the cat not Depende there? kay speaker yan. Both possible. Yun yung problema ko, no? Eh, ngayon nga may humahamon kay speaker eh. As we have this discussion, todo ngayon ng ulo-ulo, congressman to congressman, no?
Sino kinuha May agitations. Yeah. Oh, Sino humamon? Albi Benitez. Yeah. No? At supported siya nung mga sinasabi mong 1 Oo. million people Oo, na, yun nga eh. na They're rally. making moves. No? So, dito usapin lang na kung anong gusto ni Speaker. Usapin ito talaga, dapat anong gusto ng Presidente. Pero lamang pa rin si speaker eh. Oh, Tsaka isang interesting dun sa Quadcom, isa lang natalo, si Dan Fernandez lang. Kasi wala na atrasan, si Abante Abante. pasok na. Pasok na. Wala na atrasan. Oo, wala na. Pasok na si Abante. So basically, it's only Dan Fernandez who lost. So, Pero si Abante, panalo siya because of disqualification. technical. I mean, wala na atrasan. Abante na. Abante Actually, na. natalo siya by a small margin. Oh, din, small eh. margin. 100 Oo, in fairness yan. Tama rin si Ronald. Small margin din. Teka muna, sino 60,000. papalit kay Boying sa DOJ? Eh, di, sisiguraduhin naman nila na Someone who can carry the water. Pwede bang pumunta rin si Bersamin? Sino? Bersamin. Chief Justice Oh, ka. Chief Justice ka na tapos po. nag-ES ka, tapos DOJ ka. bumaba ka sa... Hindi. Ba't ka mababa ka ng bumaba? Di Sir, ba? di ba, dun sa kanyang... Hindi. Nakita mo yung kanyang, yung nakalagay, former Chief Justice Executive Secretary. So pag nag-DOJ siya, ilagay niya lahat ng CV niya, lahat ng achievements. Hindi, tsaka very powerful ang ES. Ikaw ang nag-a-appoint ngayon. Little President. Ikaw ang nag-a-appoint ngayon. No? Sir Ronald, parang hindi natin pinag-usapan yung opposition, like Kiko and Bam coming in. Does it change at all the equation? Siyempre. Siyempre. Nagtinginan. Konti lang eh, Siyempre, konti lang. dahil ngayon nga. At least in terms of ingay, si Rizal lang maingay. Dun sa paborito mong survey, yung Tangere. 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 Ito. Tanjero mo, Tangere na lang. Tangere na lang. Lumabas yung lumabas si Lenny Lenny as number number 2. And if Sara. head-to-head, assumption is BBM will support Lenny. Lenny will be ahead of Sara. Yun yung nilabas. Kasama yun doon sa meron pan. yung second layer. Kasama doon sa second layer. Oo. Kung susuportahan One-on-one, ng Lenny gobyerno wins. si Lenny, Mananalo. si Lenny. No? So, interesting. Interesting. Kaya, yan, nag-uusap ngayon yung oposisyon. Una, sa Senate, sa opening ng 20th Congress. Saan ba sasama si Kiko at saka si Bam? Bam, yeah. Sasama ba sila kay Risa, na nag-iisa ngayon sa minority? Yeah. At lalo na, sinabi ni Tito Soto, kung siya ay matatalo sa Senate presidency, magma-minority siya. No? So, dala na si Ping. Meron ka mga ngayon, no? Permutations. May permutations ka. Risa plus... Independent minority o... Risa plus Tito Tito. Soto, Ping. Ping, and Lito Lapid. Dahil Oh. magkasama yung tatlo eh. Oh. No? Isang Macho boys. Oh. So sasama ba sila? Erwin Tulfo. Si Kiko ba at saka si Bam sasama sa majority Yeah. o sasama sa minority? Or mas split. Yung isa minority, yung isa majority. Oh, so pwede may rin. mga permutations ka. No? And that could tell us also something about, where they want to stand on important issues. I Going- think that's enough, Sir Ronald. Baka Going we into say something. 2028. Siguro next episode na lang pag-usapan natin yan. Yan, magbalot ka na raw. Oh, yeah. Yan. Rap. Mag-rap ka daw, mag-rap. Rap, Yo. rap. Oh, What's up? oh. Let's rap.